Okay, gusto natin ng mala NMAX na maxi scooter pero hindi talaga kaya ng ating budget. Kaya ito ako po, dahil hindi rin nga natin kaya, RFI na lang ang kinuha natin. Ayun, siyempre iba pa rin po talaga ang quality ng NMAX. Pero kaya ng sabi ko, kung may budget rin lang, siyempre mag-NMAX tayo. Kaya lang talagang kulang ho eh. So meron pa pong isang unit dito sa Motorstar. Matagal na na-release ang motor na to. Eh, ngayon sa mga hindi pa po nakakapanood, review po natin para makita nyo po. 3, 2, 1, go! Okay, ito na muli tayo sa Motorstar Santa Cruz Laguna branch. Ito si Sir Robert, siya po yung branch manager dito. At magre-review po tayo ng Motorstar 150N. Okay, ito po. Sa lahat po na review natin ng motorsiklo na maxi scooter, ito po yung pinakamalapit na kalukalike ni NMAX. Nagkatalo lang po sa headlight. Ayan. Pero kung titignan nyo siyang mabuti, yung inaakala ng iba na yung RFI natin ang gumaya o kamukha, hindi po. At tingin ko ito po talaga ang kamukha niya. Hanggang dito po sa kanyang tail light. Okay, yung forma ng kanyang dimension, almost the same po, lalo dito sa likuran. Nabago lang talaga sa kanyang mga ilaw. Pero overall, pag titignan nyo, para ka na rin naka NMAX. Okay, bago tayo mag-start, swerte ho, na-tsempuhan natin ito. May mga bagong dating na Motorstar Easy Ride 150 Fi. Okay, ito yung nakapag-review na po tayo nito sa Los Baños pa. Pero dito po sa Santa Cruz branch ng Motorstar, available po ang glossy red. Ayan. Tapos sa loob, meron pong glossy blue. Ito, ang angas ng kulay. Pagka interesado po kayo, pasyal lang po kayo dito sa Motorstar. Okay yan, may presyo siyang naka-display. Kaya tingnan natin. Okay, ito po sa brand new na Easy Ride 150 Fi. Ayan, ang suggested retail price po niya ay sarado 75,000. And then kung kukunin niyo po ng installment, magda-down po ng 24,300. Medyo mataas po ang down niya pero zero interest po siya pagdating sa monthly niya. Ayan. Kita niyo po, ito sa isang taon kalahati, 3,161. Sa isang taon, 4,542. Sa 6 na buwan po, 9,150. Then ito, maganda po, malaki ang rebate nila. Pag dito kayo nagbayad sa office, 300. Pag sa bangko naman ay 400. Then ito rin po, yung Easy Ride na 150 CL nila. Na kahawig talaga ni Honda Click. Ayan, ganda ng kulay. Parang devil red ang dating. Okay, ito naman po ang presyo niya. Ayan, nasa 56,000. And down naman niya ay 18,600. Then ayan po yung kanyang mga monthly. Pero ito po, bago kasi nag-start na magkaroon ng FI at ng 150Q, nagkaroon muna po ng Easy Ride 150N. Ito po ang unang-una nilang maxi scoot na lumabas. So ito ay carburetor type pa rin po. Pero syempre sigurado sa presyo nito, kayang-kaya nyo po ang cash price nito. Okay, available po sa 4 na kulay itong Easy Ride 150N. Bali meron po siyang glossy black, glossy red, glossy white at glossy blue. Then available din po siya sa matte black, matte red, matte gray at matte orange. Kaya almost 8 po ang pagpipilian natin na iba't ibang kulay. And then umpisahan po natin dito sa kanyang front view. Ayan, sa kanyang headlight, split type siya na parang mata. Ang kagandahan pa po dito, yung inaakala nyo po na bulb siya, ay nagkakamali po tayo. LED na rin po ang kanyang headlight. Kompleto rin naman po, ayan, ang kanyang DRL. And then sa kanyang turning signals, ayan, LED rin po. Okay, dito sa tail light, tingnan natin, check natin. Okay, obviously LED rin po ang kanyang mga ilaw. Okay, kaya sulit din po tayo dito sa Easy Ride 150N. Then isunod na po natin yung kanyang front suspension, naka-telescopic fork naman po na meron nakalagay dito na sticker po na Super Motorstar. Ayan, kulay red at white combination. Then ito pa ang isang malupit,
yung kanyang mga bolt po dito, ayan, stock ho to, hindi ho to pinaltan. Ayan na talaga nakalagay po na Allen bolt ang kailangan nyo dyan para makalas. Almost the same po siya ng front fender talaga ng NMAX. Oh. Kaya bumili po kasi tayo para doon sa RFI natin. Gantong-ganto po ang sukat nun. Okay, pagdating sa kanyang front tire, medyo malapad po ang kanyang sukat. Meron po siyang 130 by 60 by 13. So mapapansin nyo, 60 lang yung kanyang pinakakapal. Ayan. Kaya ito, malaking tulong po ito para sa ating mga hindi matatangkad na ka-riders. Mababa lang po ito. And then sa kanyang mags, ito kulay gold. Sensya na ho, kakatapos lang ho kasi ng ulan. Kaya medyo mayroong bakat ng talsik ng ulan. Pero malinis po yan, walang problema. Okay, ayan, bali, ito tama, yung kanyang pito dito nakaharap. Kasi pag dito sa kabila, ang hirap po maghangin pag meron ng disc. Then, tubeless po siya, bali, made in China po na one-shing tire. Okay, then, sa kanyang front brake, bali ito, naka-single disc po siya, na meron pong speed sensor. And then, single pot caliper. Then, sa kanyang rear tire, ito ho, pareho sila ng sukat ng front. Meron din po sukat ito na 130 by 60 by 13. Naka-disc brake din po dito sa kanyang rear brake. Kaya sulit talaga itong Motorstar Easy Ride 150N. Then naka-dual shock na rin po ang kanyang rear suspension. Diba? Ayos na. Ayos din naman itong Easy Ride. Okay, ito pa isa. Ang macho ng kanyang muffler. Ito sigurado malagong po ang tunog nito dahil ito, kita naman natin na malaki ang butas. At saka ang taba ng kanyang muffler. Then sa head guard, ayan, may tatak na Motorstar, matte black. At covered po lahat ng ating muffler hanggang sa kanyang elbow. Nakalabas siya pero ito nilagyan nila ng covered. Kaya tama-tama po. And then ayan, air-cooled po ang kanyang cooling system. Of course, carburetor pa rin po ang kanyang fuel system. Then simple lang ang kanyang emblem dito sa likod. At malinis para premium ang dating. Ayan po, naka-chrome na Easy Ride. And then 150N na may color combination na black, blue at red. And then dito sa kanyang fairing sa side profile, ayan, glossy black combined sa matte black. Okay, wala po yung kanyang matte. Hindi ako nagkakamali, kasukat ho dito ang NMAX. Kaya pwede natin gamitin yung kanilang mga foot pad. Okay, swerte tayo at may battery. Makikita natin yung kanyang full digital na panel. Okay, unahin muna natin yung kanyang underseat compartment at isusukat natin kung pasok ba yung ating full face helmet. Okay, pagbubuksan po ang kanyang underseat, bali ito po sa kanyang ignition. Dalhin po natin dito pa kanan at andyan yung kanyang open. Ayan. Ayun, bumukas na. Okay, ito. Medyo may laman lang na stock na side mirror. Ay, sa tingin ko hindi po pwede. Hindi ko na isusukat at obviously mababaw po siya. Oh. Hindi po kakasya rito. Malamang pati half face helmet hindi rin po kasya. So ang may lalagay lang po natin dito ay siguro kapote, motorcycle cover at saka maglagay na lang tayo ng top box para sa ating helmet. And then pag magpapakarga tayo ng gas, okay, hindi na tayo aalis sa ating pagkakaupo. Andito po sa gitna yung kanyang fuel tank. Meron pong 6.6 fuel tank capacity itong Motorstar Easy Ride 150N. Then kumukonsumo po siya ng 28 to 30 kilometers per 1 liter kapag city drive po. Then pagka sa highway naman tayo, nasa 30 to 32 kilometers per 1 liter ang kanyang consumption. And then ayon po sa manufacturer's claim, nasa 105 kilometers per hour ang kanya naman pong top speed. Okay, bago tayo mag-check ng kanyang panel, eto muna tayo sa kanyang mga box or compartment dito po sa front. Sa left side po, ayan, medyo malalim pero wala po siyang takip. Ayan, mahaba po siya. O kasya po siguro dito ang mineral water o yung foldable na payong, saka ano pang gadget. Then ito po yung kanyang USB charging port. And then dito sa kabila, okay, wala po dito. Wala tayong pwedeng ilagay at baka malaglag pa po. Okay, ito na. Check na natin yung kanyang fully digital na instrument panel. Ganda po ng shape eh. Akalain mo na analog siya dahil bilog. Pero pag binuksan natin, okay, di ba? Buhay na buhay ang kanyang kulay. Although inverted siya, pero ang liwanag po ng kanyang ilaw. Ayan, naka-display po. Unang-unay nakapalibot sa kanya yung RPM. And then odometer sa gitna. Ito po. Ayan, wala pa siyang natatakbo. And then speedometer. And then meron din naman siyang oras po. And then yung kanyang fuel gauge. Yung kailangan natin information naka-display po dito.
Okay, unahin natin yung kanyang turning signals. Tignan natin kung ayun, dito po pala naka-display yung kanyang arrow. So ito po, LED po yan ha, hindi po yan bulb. Ayan, kita ko po yung mga diode niya sa loob eh. Okay. And then sa right turn, ito maganda, meron po siyang passing light. Ito po, itong kulay dilaw. Testingin natin ha. Ayan. Liwanag ng kanyang passing light. And then of course, bukod sa passing light, andun pa rin po yung kanyang high beam, low beam. Ito po sa taas. Okay, hindi po gagana yung kanyang high beam, low beam kapag patay nga po pala ang engine. Okay, dito na tayo sa kabila. Okay, ito po yung kanyang horn. Bah, malakas ang horn. Akala ko'y mahina, pero hindi, malakas po. Okay. And then dito tayo sa kanyang right side na mga button. Ito po yung kanyang kill switch sa ibabaw. Ito itong kulay red. And then ayan, meron pong switch off ang kanyang headlight. Okay, tingnan natin yung headlight niya. Ayan, bukas na. Pwede pala, ayan, kahit patay ang engine, pwede natin makita yung kanyang headlight. Okay, ayan, pwede na tayo mag high beam, low beam siguro. Ayun o. Ayan po ang kanyang high beam, low beam. Ayos. Liwanag din po ng kanyang mga ilaw. Iba talaga pagka naka LED na. Okay, yan, switch off natin. Okay, yan. Ito po yung DRL niya. Unang switch po niya dito sa gitna. Ito yung kanyang DRL. Ano po? Then dito yung kanyang headlight. So kung umaga naman, ito lang ang ating gamitin para hindi masyadong nakakasilaw. Ayan, no? Ang ganda po ng kanyang eyebrow. Ito magkabila. O, diba? Ang angas din naman, diba? Okay, tinulungan na tayo ni branch manager. Ayan, pakinggan nyo po yung kanyang muffler. O, ayan, kagaya na sabi ko kanina, tahimik siya pero malagog po ang tunog. O. Ayan, hindi siya nakakabulahaw kahit macho ang kanyang tunog. O. Okay, yung response niya sa kanyang RPM, tingnan nga natin. Sige, sir, pakibomba nga, sir. O, ayan o, okay naman. Thank you. Makita nyo na, di ba? Palaban din naman si Motorstar AC Ride 150N. Okay, wala pong kill switch yung kanyang side stand. Pero okay lang ngayon, basta ano lang tayo, alert lang pagkatakbo na tayo. Lagi tayo mag-check ng side stand. Okay, dito sa kanyang CVT, hindi po nawawala. Meron pa rin siyang kickstart. Ayan, in case of emergency, meron tayong maaasahang kickstart. Sukatin na natin na bago tayo sumakay. Ito yung kanyang ground clearance po, nasa 147 mm. And then sa kanyang seat height po ay nasa 760 mm. Pero sa tingin ko po, medyo mababa sa atin to. Kasi nga yung kanyang gulong ay parang low profile na. Dahil nga po yun, 60 lang po yung kanyang pinakakapal. Kaya yan, tatanggalin na natin sa center stand. Saka sukatin natin. Sakay na tayo. Okay, ayan. Sa akin po hindi siya ganun kababa, pero komportable. Ayan, nakalapat naman yung ating paa. Siguro kung yung kanyang ground clearance ay mga nasa 130, ayan, sigurado abot na abot natin. Hindi ko tayo makatayo eh, oh. Upo lang talaga, ayan, pag nakaupo. Ayan, kasi medyo bukaka nga po tayo dahil malapad po yung kanyang upuan. Okay, dito tayo sa kanyang footpad. Okay, dito maganda, may extension po yung ating panakapaan natin. Pag gusto natin mag-stretch, ayan, atras lang tayo. Oops, out of balance tayo. Ayan. Kaya mahaba po, maganda. Ayan, meron makakapag-unat-unat tayo pag nangangalay na. Then, sa turning radius niya, okay, obviously, malayo po sa ating hita. Ayan, magkabila. Okay. Okay, test natin yung kanyang suspension.
Okay, hindi ko masyadong mapil ang suspension niya. Siguro pag natakbo na tayo, matetest natin, idaan natin sa lubak. Pero sa ngayon po, hindi ko mapil. Ang nararamdaman ko, yung lambot po ng kanyang upuan. Okay, sa front brake. Okay, madulas po ang ating sahig, kaya hindi ko rin mapil ang kanyang disc brake. So, pag madulas po ang ating kalsada, ingat-ingat po tayo kasi wala po itong ABS or CBS. Basta dual disc lang po siya dito sa front at rear. Pero okay lang. Sana'y makapag-test ride tayo minsan ng 150N. Pero dun sa likod, ito, yung kanyang disc brake sa likod, okay naman. Ayan, kumakapit. Siguro kailangan lang ng adjustment dito sa harap. Okay. Okay, ito meron isang kasamaan tayo dito, bali subscriber po natin to. Good morning Sir JC saka Ma'am Ivy. Ayan, mag-asawa po sila. Kukumustahin natin yung paggamit nila ng Easy Ride 150Q. Ito po, carb type pa rin po ito. Okay, si Ma'am muna. Ma'am Ivy, kailan nyo po nakuha itong inyong Motor Star? Nakuha po namin ito nitong April 18 lang. This year po, Ma'am? Yes. Aba, okay, bago pa pala. Bago Okay. pa. Okay, Ma'am, kumusta po ang inyong pag-angkas? Wala pong problema? Wala naman pong problema. Medyo sa umpisa, nahirapan lang po ako kasi medyo malaki. Pero okay naman po, wala naman pong problema. Pag nalulubak po ba yung kanyang shock, hindi kayo matigas po ba o malambot? Yes. O matigas ba? Ayun ang ginawa natin. Nag-adjust po ba tayo? Hindi pa naman. Kumbaga kasi si 150K naman, hindi naman masyado ramdam sa kanya kapag lumulubak. Ah, okay. So medyo maganda naman yung suspension.
Pero ba't natitigasan kayo sa ano niya, ma'am? Sa suspension? Kasi siguro sanay. Hindi pa sanay. First time yung bang mag-angkas. Okay. Okay, ma'am. Para noong nagustuhan nyo? Actually, unang-una, yung quality. Quality. Okay. Maganda yung quality. Kasi nakapag-motorstar na rin kami dati. Okay. Ikalawa, ang pinakamaganda sa kanya, yung presyo siya. Mababa. Ano po? Magkano po bang kuha natin? Ang kanyang down payment ay 22,000. Malaki ang down. Pero zero interest siya, di ba ma'am, sa installment? Tapos, 18 months namin siya kinuha. So, magkano po monthly? Kung updated yung bayad namin, 2,644. So, very affordable talaga. Ano? Okay, sir, kayo naman. Sa gas, sa consumption, kamusta? Sa gas consumption niya, nasasabi ko, parang okay na rin kasi medyo tipid na rin siya kung ikukumpara mo sa ibang motor. Noong nakaraan, tumakbo ko ng papuntang BGC Taguig. Mga ilang kilometro, sir? Tansyado nyo ba? Hindi ko sure eh. Pero from Kalayaan, Laguna hanggang Taguig. Malayo-layo na rin yun. So, yun. Ang gas consumption ko lang is 4 liters. 4 liters ang nakonsumo. Isang papunta lang, ano po? Papunta ko balik. Pabalik-balik na yun. Nakaapat. Tipid po ito palang, ano? Oo, matipid. Nagkamali ako ng judge. JC, may tanong lang ako kasi nalilito ako. Nung nag-review ako nito, ang sabi sa akin parang nasa 5.5 or 6 liters lang. Ilan ba talaga ang full tank niya? Based on sa first full tank namin, umabot siya ng halos 12 liters. 12 liters. Kaya malaki pa pala sa ating RFI na 9.5. So sir, dun sa 12 liters na yon, ilang araw niyo siyang ginamit? Halos kasi kami, madalas kami bumabiyahe ni Macy's. Okay. Nagamit namin siya for almost 3 days. 3 days. Medyo malayo ang takbo namin. Minsan natakbo kami ng Rizal. Minsan pa Pila. Yun. Okay. Yun ang madalas namin takbuhan. Galing kami Kalayaan. Okay. So, naubos yung full tank nyo na mga ilang araw? Actually, 3 days siya mag-blink ng pula. Oo. Pero may laman pa. May reserve pa na reserve pa siya na halos 4 liters pa reserve. So, very good pala itong si ating Easy Ride Motorstar. Okay, naaabala ko po yung mag-asawa. Baka meron kayong isa shoutout po, ma'am. Hello po, shoutout po kay Papa Hermie Buenas at kay Mama Nanette Buenas na rider din kahit senior citizen na. Wow, okay. Sir, sa akin, sa mother ko naman, hi Nay. Order sa Montesa. Okay, maraming salamat po sa mga subscriber natin. Ayan, heart. Okay, thank you. Okay. Ingat kayo lagi. Ay.